May tamis ng ating buhay, puno ng saya at ng kulay. Magaling sa larangan ng pagluluto si Ace, kaya naging kilala siyang chef. Marami na rin siyang ipinanalong cooking contest, kaya marami na ring naiuwing medalya. High school pa lang ay gumagawa na si Ace ng pangalan, kaya naman kilala si Ace bilang isa sa pinakabatang chef sa loob at labas ng bansa. Pero sa kasikatang tinatamasa, ilang beses na niyang tinanggihan ang pagiging judge sa mga sikat na cooking show na ipinapalabas sa mga telebisyon. Ilang beses na rin siyang pinaulakan ng iba't ibang kilalang hotels and restaurants para sa isang patimpalak. Kung hamon sa pagluluto, hindi siya tumatanggi, pero kung pagiging judge, bigo ang mga itong makuha itong hurado. Iyon ang sobrang ipinagtataka ng iba pang mga sikat na chef sa loob at labas ng bansa. Nanonood sa isang cooking show si Fly, isa siyang baguhang vlogger at nais niyang i-feature sa vlog na si Ace Montana, ang pinakasikat na chef na nakilala sa kanilang henerasyon. Alam niyang pag si Ace Montana ang ginawa niyang subject sa kanyang vlog, siguradong makikilala siya. Kilala lang si Ace bilang magaling na chef, pero hindi ang personal nitong buhay. Kung ano si Ace, kung simpleng nasa bahay lang at wala sa kusina sa harap ng kamera. Gusto ni Fly ma-feature kung sino si Ace sa tunay na buhay. Habang naka-ready ang video camera ay nakatutok kay Ace, ay may isa pa siyang camera na nakatutok naman sa mga kalaban nito sa pagluluto. Hindi naman masama na kumuha ng video, basta magpapaalam ka lang sa management ng show. Kaya naman bago siya nabigyan ng magandang pwesto, nagpa-cute muna si Fly sa management ng studio. Kaya heto siya na sa pinakaharap na pwesto, kaya nakakuha siya ng magandang anggulo para kuhanan ng video si Ace. Ace Montana is a hot chef, oh shit. Anas pa ni Fly sa isipan habang pinapanood ang mga kilos ni Ace sa harap ng electric stove, habang isa-isang inilalagay ang mga ingredients and condiments ng niluluto nito. Bukod sa talent sa pagluluto, ang sexy niya ha, bakit kaya hindi din niya subukang mag-model? May kagwapuhang taglay. And perfect. Bulalas pa ni Fly. Oh wait, nilaglag yata ang panty ko. Puso ko pala sa ngiting yun. Holy moly poly, bakit ang gwapo talaga ng lalaki na ito? Ngiti pa lang inaakit na ako. Malantod na wika ni Fly na siya lang naman ang nakakarinig habang parang matutunaw na si Ace sa pagtitig niya. Pero hindi naman siya napapansin ng binata dahil focus ito sa pagluluto at minsan lang nga ngumiti at tumingin sa audience. Napatingin naman si Fly sa timer, halos 5 minutes na lang at matatapos ng oras ng pagluluto. Nakikita niyang nasa plating stage na ang lahat ng kalahok habang tinitikman ang mga luto ng mga ito. Nang mapatingin siya kay Ace na never tinikman ang niluto nito, napakunot noo na lang siya dahil sa tingin pa lang masarap ang ihahayin nito, pero hindi talaga niya ito nakitang tumikim sa sariling luto. Hanggang marinig nila ang buzzer na indikasyon na tapos na ang oras. Nakita niyang nakataas na ang kamay ng lahat ng kalahok. Nang tawagin na ang mga ito ng hurado ay isa't isang lumapit ang mga ito sa judge, dala ang mga nilutong pagkain. Nakita ni Fly na walang tulak kabigin sa plating ang bawat kalahok. Kahit mga kalaban ni Ace ay talagang sa tingin pa lang mouth-watering na, hanggang sa ipatikim ng mga hurado ang luto ng bawat isa sa mga kalaban. Habang kinukuhanan niya ng video si Ace, ay malaki ang pagtataka niya sa kilos nito. Hindi niya alam kung napapansin ng mga taong kaharap nito ang kilos ni Ace, dahil sa halip na tikman ang pagkain ay tinitigan lang nito, tapos nagkokomento. Habang ang mga kalaban nito ay tinitikman muna ang niluto ng mga kalaban nila bago masabi ang lasa ng pagkain. Word, sambit ni Fly habang hindi pa rin inaalis ang tingin kay Ace. Matapos ang food tasting ay itinanghal na ang nanalo sa competition. Walang iba at wala pa ring nakakatalo sa galing sa pagluluto kay Ace Montana.
Nasa apartment na nirerentahan si Fly habang pinapanood muli ang kilos ng mga nakalabang chef ni Ace. Bawat galaw ng mga ito, bawat lagay ng mga ingredients at mga condiments ay tinitikman naman ng mga kalaban. Pero kay Ace, walang ganoong aksyon na labis niyang ipinagtataka. Matapos isulat ang simula ng kanyang blog tungkol sa naganap na competition, ay nahiga muna si Fly sa kanyang kama. Hindi pa rin mawala sa isip niya ang wordong kilos ng binata. Kinabukasan ay hinahunting na naman ni Fly si Ace hanggang sa mamataan niya itong naglilibot sa kahabaan ng palengke. Palihim niyang inilagay ang kanyang mini camera sa damit para lang siyang spy agents sa ginagawa. Ang camera kasi ay kasing laki lang ng botones pero makikita ang buong paligid, 180 degree. Palihim niyang sinusundan si Ace. Nakita niyang tumingin ito ng mga gulay. Kinuha nito ang isang piraso ng maliit na sampalok na sinabi ng tindera na pwede naman itong tikman. Matapos putulin ni Ace ang sampalok ay kinain nito ang kalahati. Napangiwi pa si Fly dahil wala man lang reaction sa mukha nito. At mukha pang nag-i-enjoy. Bumiti naman ito sa tindera at bumili ng ilang piraso ng sampalok. Pero yung kalahati ng kinain nito ay naiwan. Pagkaalis ni Ace ay nagmadali namang nagtungo si Fly sa tabi ng tindera. Nais niyang tikman ang sampalok na iniwan nito. Dahil sa itsura ni Ace, mukhang matamis ang sampalok. Ate, pwede bang sa akin na lang itong kaputol na sampalok? Or bilhin ko na lang? Magarang na wika ni Fly sa tindera. Ayan lang ba? Sa'yo na. Tinikman niya ni Pogi, kakaalis lang. Sayang hindi mo naabutan, bagay kayo. Pagbibiro pa ng tindera. Agad naman niyang kinuha ang sampalok at muling nagpasalamat sa tindera bago tuluyang umalis. Inamoy muna ni Fly ang sampalok at napangiwi siya dahil amoy pala lang maasim na. Kaya nang tikman niya ito, halos gusto niyang gumawa ng eksena sa gitna ng palengke dahil maasim pa ito sa panis na suka ni Mang Kanor. Matapos makabawi sa lasa ng sampalok ay muli namang hinanap ni Fly si Ace at nakita niya itong nasa tindahan ng prutas. Nakita niyang hinahawakan nito ang isang lemon. Medyo lumapit siya dito pero hindi naman siya gaanong nagpahalata. Bakit po mukhang fake ang lemon ninyo? Tanong ni Ace na nagpataas ng kilay ng magtitinda. Naku iho, nagkakamali ka lang. Hindi fake ang tinitinda naming lemon. Tingnan mo at kahit mahal para sa'yo ay bubuksan ko itong isa. Wika ng tendera na ang kinuha ay ang lemon na nasa ilalim ng lamesa at hindi ang mga lemon na nakadisplay. Mandaraya. Wika ni Fly sa sarili. Nang maiabot ng tendera ang slice ng lemon kay Ace, ay bigla nitong isinubo iyon. Nakitang muli ni Fly ang mukha nitong walang reaksyon sa asim ng lemon. Pagkatapos noon ay bumili si Ace ng ilang pirasong lemon pero hindi ito pumayag na yung nakadisplay ang ibibigay ng tendera. Sa bandang huli, wala pa ring makakatalo sa paningin ng isang magaling na chef sa pagbili ng ingredients. Pag-alis ni Ace ay lumapit naman si Fly sa magtitinda ng prutas. Pinaningkitan siya nito ng mata. Siguro dahil napansin na siya ng tendera kanina. Bibili ka din ng lemon? O, $2.50. Sa'yo na rin itong binuksan ko. Parang enjoy na enjoy pa si Pugi sa pagkain ng lemon. Anong asim naman kaya niyan? Hays, ito bayaran mo na at umalis ka na rin sa harapan ko. Walang prenong wika ng tendera, kaya naman kahit hindi niya need ng lemon, ay binayaran na rin niya at umalis. Napatingin siya sa slice ng lemon na nasa plastic, kaya naman walang pag-aalinlangan na inilapat niya iyon sa bibig at sinipsip nang bigla siyang mapasigaw. Tang asim naman ito, reklamo ni Fly. At naghanap ng basurahan para maitapon ang slice ng lemon na tinikman niya. Nawala si Ace sa paningin niya, kaya naman umiikot siya ng umiikot sa lugar hanggang sa makalabas siya ng palengke at makarating sa parang isang park. Punong-puno iyon ng matatayog na puno ng mahogani. Dahil pagod na rin siya sa paglalakad ay naupo siya sa nakita niyang bench doon. Nang hindi inaasahan na biglang humangin ng malakas, biglang nagsalimbayan ang mga dahon ng mahogani at kay gandang tingnan habang pumapatak.
Wow, parang autumn lang sa ibang bansa ang peg. Natatawang wika ni Fly nang mapansing na sa kabilang bench lang si Ace at may hawak itong buto ng mahogany. Wala na ang plastic bag nito dala na pinaglalagyan ng lemon at sampalok. Siguro ay nailagay na nito sa backpack nitong dala. Napatingin naman siya sa bunga ng mahogany na nalaglag sa kanyang paanan. Kinuha niya iyon at ginaya ang ginawa ni Ace. Inalis nito ang kulay brown na balat at itinira ang puting laman nito. Hindi niya alam kung nakakain ba ang butong puti, pero nakita niyang kinagat ni Ace ang buto. Napansin pa niya ang pagbuntong hininga nito matapos namnamin ang kinagat na buto. Kaya naman wala ang pag-atubiling kinagat din niya ang buto nang bigla na lang siyang napasigaw. Shit, ang pait, wah! Sigaw ni Fly na nakaagaw na sa atensyon ng mga tao na namamahinga sa park. Pinagmamasdaan naman ni Ace ang babaeng kanina pa niya napapansin na sumusunod sa kanya. Napangiti talaga siya sa nangyari dito. Naaawa man siya pero kasalanan din naman noong babae kung bakit ngayon naiiyak na ito. Nakita niyang medyo nahirapan na itong huminga at namumula na rin sa kakaiyak. Kaya naman wala na siyang nagawa kundi lapitan ito. Inabutan niya ito ng bottled water para ipamumog. Pagkatapos ay inabutan niya ito ng chocolate. Palagi siyang may dalang chocolate. Minsan kasi nauubusan siya ng antihistamine pag nakakain siya ng bawal. Kaya naman chocolate ang ginagamit niya pangontra sa allergy. Okay ka na? Tanong ni Ace nang medyo kumalma na ang babae. Thank you. Halos nauutal pa niyang sagot. Pagod na pagod si Fly sa nangyaring pagkain niya sa buto ng mahogany. Malay ko pang mapait pa sa apdo ang butong yun. Inis na sad niya sa sarili nang mapansing si Ace ang lalaking nasa tabi niya at pinapakalma siya. Akmang babatiin ni Fly si Ace nang unahan siya nito magsalita. Why you're following me? Stalker ka ba? Naiinis na tanong ni Ace kay Fly. Ako? Stalker? Hindi Tanggi naman niya dito. Tunay namang hindi siya stalker. Vlogger siya na naghahanap ng pwedeng mai-vlog at si Ace ang target niya. Ay anong ginagawa mo? Kanina mo pa akong sinusundan mula pa sa may palengke. Nung bumili ako ng sampalok at lemon hanggang dito, tapos nakita kong lahat ng tinikman ko, tinikman mo din. Ayan kaya ka napapahamak. Sermon ni Ace kaya naman walang nasabi si Fly dahil tama naman ito. Sorry, vlogger kasi talaga ako. Ikaw kasi ang nais kong subject. Gusto ko sanang makilala ang isang Ace Montana. By the way, I am Fly Elms. Pwede ko bang ipahayag sa buong mundo ang tunay na buhay ng isang Ace Montana? Tanong ni Fly na biglang umilap ang tingin ni Ace. I need to go. Mukha namang okay ka na. Wika ni Ace at nagmamadali itong umalis. Napatingin na lang si Fly sa papalayong bulto ni Ace. Alam niyang may hindi tama. Pero susubukan niyang alamin kung ano iyon. Kinabukasan ay paglabas pa lang ni Ace ng condominium, isinusundan na ito ni Fly. Pumasok ito sa trabaho bilang isang chef sa isa sa pinakasikat na restaurant sa bansa, ang Restaurante Gatchate. Sikat ang restaurant na iyon bukod pa sa masarap na pagkain na inihahain ay ang word pa nitong pangalan. Restaurante is an Italian language for restaurant and Gatchate is a German language for restaurant. That's why in English the name of that restaurant is restaurant. Word right? Nasa harapan ngayon si Fly ng mga nagagwapuang chef. Siyempre para sa kanya nangunguna pa rin si Ace. Ang Restaurante Gatchate kasi ay para kang nasa loob lang ng bahay. Ang mga chef ay nagluluto sa inyong harapan na parang nasa gitna ng counter island. Malawak ang space sa pinakagitna kaya kitang-kita kung gaano kalinis at kahusay magluto ng mga chef ng restaurant. Makikita mo din ng harapan ang mga ingredients na ginagamit. Para ka lang nanonood ng live cooking show, pagkakaiba nga lang hindi nila need mag-isip ng lulutuin dahil ang lulutuin nila ay kung ano ang order mo. Ang pwestong pinili ni Fly ay ang nakaharap kay Ace. Napakunot naman ang noo ng chef nang makita siya pero dahil professional ito ay wala itong binitawang salita. Matapos niyang makita ang iba't ibang klase ng pagkain ay naisipan niyang mag-order ng Italian food. Matagal na rin kasi nang uli siyang makakain noon. Nag-order lang siya ng bestika alla Fiorentina at Milanzan alla Parmigiana.
Habang pinapanood ni Fly ang pagluluto ni Ace ay sumusulyap din naman siya sa mga kasamahan nitong chef. Napansin niyang hindi man lang tumitikim ang mga ito katulad ni Ace, kaya naman napatango na lang siya. Sanay naman pala siya ng ganoon, yung tamang titig pa lang alam na niyang masarap ang luto niya dahil sa restaurant na ito kahit mga kasama niyang chef, hindi man lang tumitikim sa luto sila, so may sinusunod na talaga silang recipe. Pero wala namang sinusunod sa recipe sa cooking contest, di ba? On the spot ang pagbibigay ng kung ano ang ipapaluto sa kalahok. Hayaan ko na nga, basta ang gwapo ni Ace, pero walang halong biro. Ang yummy niya, parang ang niluluto niya. Wika pa ni Fly sa isipan habang hindi pa rin ninaalis ang tingin kay Ace. Isang tikhim ang nagpabalik sa ulirat ni Fly. Hindi niya akalaing nagdi-daydream na pala siya sa harap ni Ace. Napangiti na lang si Fly dito para alisin ang pagkapahiya. Bon apetito! Kahit papaano ay nakangiting wika ni Ace nang ihayin sa harapan niya ang dalawang order niya. Inilagay na rin nito ang tubig at ang cucumber lemonade na order niya sa tabi ng pagkain niya. Kinuhaanan muna ni Fly ng litrato ang pagkain niya sa harapan niya para sa kanyang vlog bago sinimulan ang pagkain. Magana namang kumain si Fly, napakasarap na ang pagkakaluto ni Ace kaya naman hindi lang mata niya ang nabusog pati na rin ang tiyan niya at literal na busog na busog. Matapos kumain ay napanguso na lang si Fly dahil sobrang dami na ng customer na nakapila sa labas. Ayaw pa sana niyang umalis sa pwesto niya kaya lang nakakahiya na sa mga taong nakapila. Pag masyado kang napaaga walang problema. Pwedeng solo mo ang buong restaurant pero pag medyo tinanghali ka, need mo nang pumila sa dami ng customer na nagnanais kumain. Higit sa lahat, masilayan ang mga gwapong chef, lalo na si Ace. Halos inaabot na ng alas 7 sa labas ng restaurant si Fly, pero hindi pa rin lumalabas si Ace. Mabuti na lang at mayroon doong bench na pwede kang maupo at maghintay. Hanggang sa makita niyang umalis na si Ace sa pwesto nito, mabilis din namang umalis sa pwesto niya si Fly at nagtungo sa backdoor ng restaurant. Doon kasi dumadaan ang mga empleyado pag pumapasok at lumalabas ng resto. Pagbukas ng pintuan ni Ace ay medyo nagulat siya nang makita na naman niya si Fly na nag-aabang sa kanya. Nakataas pa ang kanyang kilay nang sitahin ang babae. Teka lang, Miss Vlogger, ano na naman ang ginagawa mo dito? May inis na tanong ni Ace kay Fly. Di ba sinabi ko na sa iyo, ang nais ko, bigyan mo naman ako ng detalye ng pagkatao mo, ng buhay mo. Please naman Ace, sa ngayon wala pa akong kita, kaya bilang kapalit na impormasyon na makukuha ko sa iyo, magpapakatulong muna ako sa iyo. Pero pag kumita na ako, ibibigay ko sa iyo ang 10% na kikitain ko. Pamimilit pa ni Fly. Please pumayag ka na. Wika pa ni Fly sa isipan habang nakatingin kay Ace. Paano kita tatanggapin? Malay ko ba kung masama ka palang tao? Hindi ka pa nga nagpapakilala? Inis na wika ni Ace. Oh sorry, oo nga pala, I'm Fly Elems, baguhang vlogger, tapos ikaw na nais kong subject. Nagpakilala na ako, baka naman pwede ka nang pumayag. Please, sa'yo ang 10% na kita ko pag kumita na ako. Tapos katulong mo ng 2 months. Libre, walang bayad, promise. Pakiusap pa ni Fly dito. 30%, deal or noodle. Sagot ni Ace. 20%, huling tawad. Magpapakatulong na nga ako nang walang bayad ng 2 months. Pagmamakaawa pa ni Fly. Okay deal, pero stay in ka sa kondo ko dahil ang mga naglilinis doon stay out. Ikaw lang papayagan ko magstay. What do you think? Tanong pa ni Ace sa kanya. Medyo napaisip na rin si Fly. Mas madali siyang makakuha na impormasyon kung kasama niya ito sa bahay. Kaya naman napangiti na lang siya. Deal. Kukunin ko lang mga importante at personal kong gamit. Siguro naman may spare room ka sa kondo mo na pwede kong tulugan at malagyan ng mga gamit ko. Bilang vlogger, kung mayroon, sasama na ako sa'yo. Sad pa ni Fly na ikinatango naman ni Ace. Matapos ng pag-uusap nilang dalawa ay dumaan muna si Fly sa apartment na tinutuluyan niya. Kumuha lang siya ng mga personal na gamit at mga damit. Kinuha din niya ang kanyang mga gamit para sa pagbablog. Nang makarating sila sa kondo ni Ace, ay tinuro naman sa kanya ni Ace ang kwarto na pwede niyang gamitin. Matapos maayos ang kanyang gamit, ay napatingin siya sa wall clock na
nakasabit at nasa alas 10 na pala ng gabi. Pero hindi pa siya kumakain. Nagrereklamo na rin ang tiyan niya. Paglabas ni Fly ng kwarto ay nakita niya sa living room si Ace na parang naghihintay. "Hindi ka pa ba matutulog?" tanong ni Fly. "Hindi pa ako kumakain. Total naman ay katulong kita. Magluto ka na at kumain na tayo." Utos ni Ace na nagpatunganga kay Fly. Wala kasi siyang alam na lutuin kundi prito at instant noodles. Tapos paglulutuin siya ng sikat na chef, oh my gulay. Anas pa ng kanyang isipan. "Pero hindi ako masarap magluto." Pagtanggi pa niya. "Walang problema, basta magluto ka na." Muling utos nito na hindi malaman ni Fly kung paano magluluto nang hindi napapahiya kay Ace. Pero kahit malaki ang duda niya sa sarili ay sinubukan ni Fly magluto ng adobo. Madali lang naman magsaing dahil rice cooker ang gamit niya. Nang makatapos siyang magluto ay napangiwi pa siya nang makitang nangingitim sa itim ang adobo. Nang tikman niya ay maalat ito pero pwede na ang pagtiyagaan. Kaunting ulam lang at madaming kanin ay pwede na. Wika pa niya sa sarili bago tinawag si Ace para kumain. Tahimik lang si Ace na dumulog sa hapag. Pinagmasdan ang niluto niyang adobo. Napapangiwi talaga siya sa magiging reaksyon ni Ace. Baka mapalaya siya kaagad. Sikat na chef pero pinakain lang niya ng maalat na adobo. Sumandok na si Ace ng kanin. Tapos ay kumuha ng madaming ulam. Gusto sana niyang pigilan at sabihing maalat ang luto niya. Pero nawalan siya ng sasabihin. Nakita na lang niyang isinubo ni Ace ang isang may kalakihang hiwa ng karne at kaunting kanin. Tahimik lang itong umuya. Matapos malunok ang pagkain sa bibig ay binigyan siya nito ng isang makapigil hiningang ngiti. "Salamat sa pagkain. Bakit hindi ka pa nagsisimula? Lumalalim na ang gabi. Mapupuyat ka na niyan. Ikaw pa ang magdadayag nitong pinagkainan natin at ng pinaglutuan mo." Nakangiting wika ni Ace at laglag pa nga naman si Fly sa sinabi nito. Hindi ito nagkomento sa luto niya na maalat, bagkus ay madami itong nakain na labis niyang ipinagtataka. Sa ilang araw na nakatira sa bahay ni Ace si Fly ay may nakikita si Ace sa dalaga na hindi niya mapangalanan. Iniiwan niya ito sa kondo niya pagpapasok siya sa trabaho. Pabor din naman daw sa dalaga lalo na at gagawan din ito ng vlog ang kondo niya. Kaya naman hinayaan na lang niya ito. Wala pa rin namang nasasabi si Ace tungkol sa buhay niya. Hinayaan na lang niya si Fly na i-explore muna ang buong kondo niya. Nakikita niya ito minsan na kahit ang kasulok-sulukan ng bahay niya at mga gamit niya ay kinukuhanan nito ng litrato. Pagbalik ni Ace sa kondo niya, ng gabing iyon ay nakita niya si Fly na natutulog sa couch. Napangiti pa siya at napagmasdan ang maganda at maamo nitong mukha. Masasabi niyang maganda talaga ito lalo na ngayon at natitigan niya ng malapitan. Hindi malaman ni Ace ang nangyari sa kanya at bigla na lang niyang nagawang nakawan ng halik ang mapula nitong labi. Nawari mo ay inaakit siyang halikan ito. Mabilis lang iyon dahil biglang gumalaw si Fly. Bigla namang tumayo si Ace nang maramdaman na nagising niya si Fly at nagtungo sa may pintuan. Saktong pagbangon ni Fly ay ang pagharap ni Ace na dito nawari mo ay bagong pasok lang sa pintuan. "Kakauwi mo lang?" Pupungas-pungas pang tanong ni Fly na tango lang ang isinagot ni Ace. "Mukhang pagod na pagod ka ah." Wika naman ni Ace kay Fly. "Natapos ko nang ikutin ang buong kondo mo, maliban sa kwarto mo. Nakapag-edit na rin ako at nagawan ko na ng kwento. Ikaw na lang mismong wala pa. Please na Ace, magsalita ka na." Pangungulit ni Fly nang maupo si Ace sa tabi niya. "Gusto mo ba talagang isiwalat sa vlog mo ang tunay na ako? Baka naman ngayon gustong gusto mo ang kwento ko kasi hindi mo pa nalalaman. Baka naman pag nalaman mo na, mag-iba ka na ng tingin sa akin." Mapait na ngiti ang ibinigay ni Ace kay Fly. Bigla namang nakaramdam ng kirot ang dalaga sa kanyang puso. Hindi niya alam kung ready ba siyang malaman ang katauhan ng isang sikat na chef na hinangaan niya. Noon una gusto niyang isiwalat sa mundo ang katauhan ng isang Ace Montana. Pero ngayon, base sa tono ng pananalita nito, parang nagdadalawang isip na siya. Pero hindi niya ipinahalata kay Ace ang pagdadalawang isip niya. Nakaset ang kanyang camera na nakaharap dito. Nandoon din ang kanyang recording pen at ang kanyang ballpen at notebook. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Ace. Ramdam ni Fly ang bigat na nararamdaman nito. "Ace, hindi ko alam kung ano ang pinagdaanan mo,
Pero after nitong mga sasabihin mo, magtiwala ka sa akin. Magiging maayos ang lahat ng isusulat ko. Hindi para sumikat, isusulat ko at ilalabas ko ito para mawala na rin yang bigat na tinatago mo sa puso at isipan mo. Noong una gusto lang kitang makilala, isawalat sa mundo kung sino ka, pero ngayon gusto kitang protektahan sa kung ano man ang gumugulo sa isipan mo. Ipagkatiwala mo lang sa akin ang lahat. Paliwanag ni Fly nang magsimula ng magsalita si Ace. I'm an orphan. Wika ni Ace at napatingin si Fly dito. Hindi ko yun alam Said pa ni Fly sa sarili. Noong nagkaisip ako, saka ko lang na-realize na wala pala akong mga magulang. Kaya pala madami kaming mga bata na hindi magkakamukha kasi sa bahay ampunan pala ako nakatira. Hanggang sa noong tumuntong ako ng 7 years old, inampun ako ng mag-asawa na hindi nabiyayaan ng anak. Nung una maayos naman ang pakikutungo nila sa akin hanggang sa yung asawang lalaki nang umampon sa akin ay nakita kong may babaeng dinala sa bahay habang wala ang asawa niya. Nang hindi sinasadya ay nakita kong may ginagawa silang dalawa na hindi ko alam. Tapos nahuli nila akong nakita ko sila. Dahil sa pangyayari na iyon, pinarusahan ako noong lalaki at nang kasama niyang babae. Itinali nila ako sa isang upuan. Tapos pinalo ako ng makapal na kahoy hanggang sa parang lantang gulay na ako. Pagkatapos noon, hindi pa sila nakontento kung ano-ano ang isinubo nila sa akin. Hindi ko alam kung ano-ano ang mga yun. Hindi ko masikmura, may maalat, may mapait, malansa, manghang at kung ano-ano pa. Ang natatandaan ko, pinainom nila ako ng toyo at suka. Sinubuan pa nila ako ng asin, paminta at kung ano-ano pang nakita nila sa bahay. Dahil hindi ko kinaya, sumuka ako ng sumuka hanggang sa hindi ko na nalaman ang nangyari. Siguro nawalan ako ng malay. Napabuntong hininga na lang si Ace bago muling ipinagpatuloy ang pagsasalita. Nagising na lang ako sa ospital. Kasama ko ng babaeng asawa ng umampon sa akin. Umiiyak siya nang makita niyang may malay na ako. Sinabi din niya na matagal na niyang alam na may babaeng asawa niya. Pero hindi nito alam na sobrang sama ng asawa niya para gawin sa akin ang bagay na iyon. Kaya walang pag-alinlangan nitong pinakulong ang asawa niya kasama ang babae nito. Sinabi din ng umampon sa akin na 1 linggo akong walang malay dahil sa pangyayari na iyon. Buhat noong magising ako, natakot na akong kumain dahil sa mga masasamang lasa na naalala ng isipan ko. Mahabang wika ni Ace at hindi malaman ni Fly na nakalapit na siya sa binata at yakap-yakap na niya ito. Tama na, huwag mo nang ituloy kung hindi mo kaya. Saad ni Fly, ngumiti naman si Ace dito at umiling. Ngayon lang ako nagkwento tungkol sa buhay ko. May kamera pa. Sulitin mo na. Pagbibiro pa ni Ace sa kanya. Umayos namang muli sa pagkakaupo si Fly at nagsimula na ulit makinig kay Ace. Dahil sa pangyayaring yun, nagkaroon ako ng trauma. Takot akong malasahan ng mga pagkain. Takot akong kumain hanggang sa pinakiusapan ako ng umampon sa akin na siya na lang daw ang magluluto ng lahat ng kakainin ko. Dahil mula nang magkamalay ako sa ospital, hindi ako tumikim ng kahit na anong pagkain. Alam kong mahal ako ni Mama at itinuring talagang tunay na anak. Kaya dahil sa pagmamahal niya, sinubukan ko muling tumikim ng mga pagkain. Lalo na at isang chef, si Mama. Yun ang sinundan kong yapak. Kaya siguro nakilala ang pangalan ko ngayon. Dagdag ni Ace na parang nakikita ni Fly ang pagkamis nito sa babaeng umampon dito. Pero hindi ko alam na kahit anong pagkain ang ihayin niya sa akin, wala akong malasahan. Ipinagamot ako ni Mama. Hanggang sa nalaman namin ang nangyari sa akin, mayroon akong agyosya. Nawalan ako ng sense para makalasa. Kahit anong klase ng pagkain walang lasa. Nawalan ako ng panlasa dahil sa trauma, dahil sa takot na makatikim ng nakakasukang pagkain. Ngayon, kahit anong matikman ko, wala talaga. Kumakain lang ako para mabusog, pero hindi ko alam ang lasa. Patuloy na pagkukwento ni Ace nang mapatitig si Fly sa mukha nitong sobrang seryoso. Wait lang, paano walang malasahan? Nagtatakang tanong ni Fly. Remember, sa sampalok na binili ko sa palengke, yung lemon at yung buto ng mahogani? Sa totoo nakita na kitang sumusunod sa akin dahil nakita kita ng isang guest doon sa cooking show na sinalihan ko. Kaya naman sinadya kong kunin ang atensyon mo sa pagtikim ng mga iyon. Hindi ko naman nakalain na pati ang buto ng mahogani na kinain ko titikman mo din. Natatawa ang pagpapaalala ni Ace kay Fly. Ano namang kinalaman noong mga tinikman mo sa pagiging walang panla?
Napatingin naman si Fly kay Ace nang namimilog ang mga mata. Oh my gosh, kaya ba wala ka man lang reaction habang tinitikman mo ang mga yun? Kasi hindi mo talaga nalalasahan ang mga tinikman mong iyon? Okay lang ang sampalok at lemon pero yung buto ng mahogany, nakakamatay ang pait. Hindi mo talaga nalasahan? Paniniguradong tanong ni Fly na ikinatango ni Ace. Seriously? Nagdududang tanong pa ni Fly pero tango lang talaga ang sagot ni Ace. Tapos kaya hindi mo tinitikman ang mga niluluto mo? Higit sa lahat, kahit napakaalat ng adobong niluto ko para sa'yo, hindi ka man lang nagreklamo kasi hindi mo talaga nalalasahan ang mga yun? Gulat na tanong ni Fly habang sunod-sunod naman ang pagtango ni Ace sa kanya. Yes, kaya kahit anong kainin ko, basta mabusog lang ako, walang problema. Minsan lang nakakain ako ng may hipo nang hindi ko alam kasi hindi ko naman alam ang lasa noon. Kaya naman palagi akong may dalang chocolate or antihistamine para sa allergy ko. Kaya noong tinikman mo ang buto ng mahogany, may nabigay akong chocolate sa'yo. Paliwanag pa ni Ace. Pinatay ni Fly ang kanyang recording pen at ang video camera at biglang lumapit kay Ace. Napatingin naman si Ace sa kanya at napatawa sa reaction niya. Pero kitang-kita ni Fly sa pagngiti nito ang lungkot na namumuo sa mga mata nito. Paano ba yan, Miss Vlogger? Nakakahiya, di ba? Chef ako pero hindi ko man lang malaman kung ano ang lasa ng niluluto ko. Pinag-aralan kong mabuti ang texture ng pagkain kaya nagagawa ko ng tama, pati ang mga ingredients and mga condiments, pero hindi ko nalalasahan. Ayon kasi kay mama, kahit hindi ko malasahan ng pagkain, magagawa ko namang magluto at mag-serve ng masarap na pagkain. Kaya ako magbago tingin mo sa akin, Fly. Ayos lang, masarap lang ako magluto ayon sa nakakatikim. Pero para sa akin, kapansanan ang magkaroon ng ganitong kondisyon. Nagpa-therapy naman ako pero hindi pa rin bumabalik ang panlasa ko. Bukod sa lahat, natatakot pa rin ako at hindi mawala ang takot ko. Malungkot na wika ni Ace na umiling ng umiling si Fly. Maniniwala ka bang crush pa rin kita? Pero parang hindi nga lang kita crush, mukhang mahal na kita. Gusto sana kitang tulungan na malampasan ang trauma mo. Alisin mo ang takot sa puso at isipan mo. Maniwala kang maibabalik natin ang panlasa mo. Sana payagan mo akong tulungan ka. Pagsusumamo ni Fly na sinang-ayuna naman ni Ace. Mula ng araw na iyon ay mas naging malapit pa si Ace at Fly sa isa't isa. Pag walang trabaho si Ace, ay lihim silang nagpapakonsulta sa doktor, nakiusap silang ilihim ang pagpapakonsulta na iyon. Dahil para kay Ace isang kahihiyan ang mawala ng panlasa, lalo na at kilala siyang chef. Pumayag naman ng doktor kaya para mas maging safe ang treatment para kay Ace, ang doktor ang kusang pumupunta sa kondo nito. Malapit na rin ang 2 buwan pero napansin ni Ace na wala man lang lumalabas na vlog tungkol sa kanya mula kay Fly na labis niyang ipinagtaka. Naging katulong talaga niya ang dalaga sa loob ng kulang-kulang 2 buwan. Tagalaba at tagalinis ng bahay pero bilang chef, siya na ang nagluluto para sa kanilang dalawa. Pagpapasalamat na rin tulong nito para bumalik siya sa pagpapatreatment. Nasahapag sila ng mga oras na iyon. Si Fly ang nagluto ng pagkain nila ni Ace dahil alam niyang pagod ito sa maghapon kaya naman siya na ang nagpresenta. Simpleng sinigang lang naman ang niluto niya para mas madali. Nang magsalita si Ace, bakit wala pang lumalabas na vlog mo tungkol sa akin? Nakafollow kaya ako sa'yo? Tanong ni Ace na nagpatigil kay Fly sa pagsubo. Hindi ko alam, parang ayaw ko nang may makaalam ng tungkol sa buhay mo. Don't get me wrong, pakiramdam ko kasi magiging sikat ka lalo. At baka pag nangyari yun, makalimutan mo na ako. Malungkot na wika ni Fly kahit nakangiti kay Ace. Akala ko ba noon desidido ka nang ibunyag ang buhay ko? May nakita pala akong vlog mo tungkol sa akin. Yung sa cooking show at yung pagpunta mo sa restaurante Gashate at doon sa order mo na niluto ko. Pero mula noon wala na. Bakit? Kung kailan alam mo na ang nangyari sa akin, sa buhay ko, saka ka pa walang nasabi? Curious na tanong ni Ace. Baka nga mawalan ka na ng oras sa akin. Saad ni Fly. Bakit? Anong kinalaman ng oras ko sa vlog mo? Takang tanong ni Ace. Akala ko wala ka lang panlasa, pero bakit ang manhid mo din? Aalis na ako dito sa poder mo next week. Magiging busy ka na ulit sa sarili mong buhay.
Ipinaparamdam ko naman sa iyo kung gaano kakalaga sa akin. Pero bakit hindi mo maramdaman na hindi lang kita basta crush, na mahal naman na talaga kita? Pagmamaktol ni Fly at ikinaseryoso naman ni Ace. Mahal mo pa rin ako kahit hindi ko mapuri ang luto mo kung masarap o hindi. Hindi mo ba kinahihiya na wala akong panlasa? Tanong ni Ace. Normal ka lang namang tao eh. Panlasa lang ang nawala. May babalik natin yan, magtiwala ka lang sa akin. 10 sessions naman ang treatment mo, diba? Nakaka-6 pa lang tayo, may 4 pa. Huwag ka namang mawala ng pag-asa. Kung hindi man bumalik, hindi naman yun makakabawas ng pagmamahal ko sa'yo. Pagpapaliwanag ni Fly ng walang prenong lantaran na talagang pag-amin ni Fly sa pagmamahal niya kay Ace. Seryoso? Mahal mo talaga ako? Tanong muli ni Ace. Oo nga, hindi hadlang ang kapansanan mo para mahalin kita. Kahit hindi mo ako suklian ng pagmamahal kung hindi mo talaga ako nagugustuhan. Kaya lang, huwag kang mawala ng pag-asa. Babalik din ang panlasa mo. Sagot ni Fly. Maniniwala ka bang mahal din kita? Hindi ko talaga maintindihan ang sarili ko. Masaya akong palagi kapag nakikita at nalulungkot akong aalis ka. Nasa poder ko, pwede bang dito ka na lang? Pagsusumamo naman ni Ace, hindi mo pa nga ako inaalok ng maging girlfriend tapos gusto mong dito na ako? Pag-iinarte pa ni Fly. Pero sa loob-loob niya, masaya siyang malaman na mahal din siya ng chef na matagal na niyang crush at ngayon mahal na niya. Sabi mo mahal mo ako at mahal din kita, kaya naman dapat hindi na ako manligaw. Dapat girlfriend na kita. Nakangiting wika ni Ace at biglang isinubo ang karne ng sinigang na niluto ni Fly, kasabay ang sabaw nito. Ang bilis mo naman, wala nang ligaw talaga? Girlfriend agad? Kontra ni Fly sa sinabi nito. Tama lang ang asim nitong luto mo. Tamang-tama lang ang nilagay mong sampalok. Marunong ka naman palang magluto eh. Wala sa sariling komento ni Ace at napatigil at literal na napanganga kay Fly sa sinabi nito. Nawala na rin si isip niya ang pagrereklamo niya sa sinabi nitong girlfriend na siya nito. Anong sabi mo? Tanong ni Fly. Sabi ko, tama lang ang asim ng nitong sinigang mo. Masarap. Sagot ni Ace sabay subo muli. Bigla namang napatayo si Fly at kinuha ang graham cake na ginawa niya para panghimagas. Masyadong matamis ang nagawa niya dahil naubusan siya kanina ng creamy. Hindi naman alam ni Ace ang lasa nun, kaya naisa na niyang ipakain dito. Dahil kahit naman walang panlasa si Ace, kumakain naman ito, kaya lang nais niyang masigurado kung tama ang tumatakbo sa isipan niya dahil sa sinabi ni Ace tungkol sa sinigang na niluto niya. Ito, tikman mo. Sabay abot sa isang serving ng graham cake. Hindi pa ako tapos kumain eh, pero para sa iyo, kakainin ko. Ulit mo ha. Manyapa tayo na kaagad, hindi ka na talaga makakawala sa charm ko. Sabay subo ng graham cake na tinidor nito. Nakatitig naman si Fly kay Ace na wari mo ay may hinihintay. Titig na titig ka. Para mo naman akong tutunawin sa titig mo. Kumain ka na kaya? Masarap ang luto mo ng sinigang. Sige ka, lalamig na yan. Masyadong matamis itong graham mo. Naubusan ka ba ng cream dito? Komento ni Ace nang bigla na namang umalis si Fly sa harapan niya at kinuha ang fresh na kalamansi juice na tinimpla niya kanina. Maasim iyon kasi hindi pa niya nalalagyan ng asukal, pero mas aasim iyon dahil kumain ng matamis si Ace. O ito, inom ka, fresh yan. Sabay abot sa baso ng kalamansi juice. Nagtataka man ay ininom na rin ni Ace ang kalamansi juice na bigay ni Fly. Hindi bagay, maasim dahil una mo akong pinakain ng graham cake na puro condensed milk yata ang nakalagay. Pero itong kalamansi, maasim lang pero walang tamis. Wika ni Ace nang biglang mapatingin kay Fly na titig talaga sa kanya. Natatawa naman si Ace sa ikinikilos ni Fly para kasi itong naengkanto ng mga oras na iyon. Bakit ba titig ka? Para kang naengkanto sa kinikilos mo, kumain ka na kaya, masarap itong... Hindi na natapos ni Ace ang sasabihin nang mula kanina pa ay ngayon lang muli nag-sink in sa isipan niya ang pamumuri at pagpuna niya sa luto at mga ginawa ni Fly na pagkain. Muli namang tinikman ni Ace ang sinigang at talagang nalalasahan na niya ang pagkain. Maasim ito gawa ng sampalok, pero malinamnam dahil sa iba pa nitong sangkap at pamlasa. Ganon din ang graham na puro lang tamis dahil sa condensed milk lang ang nakalagay.
pati na rin ang kalamansi juice na tubig na malamig lang ang kasama at wala pang asukal. Lumuluha namang humarap si Ace kay Fly na ngayon ay umiiyak na rin. Diba tama ako? Babalik ang panlasa mo? Umiiyak na saad ni Fly. Hindi ko kasi alam kung paano. Sa totoo, wala sa isip ko na sinasabi ko na sa iyo ang lasa ng kinakain ko. Ilang taon din akong kumakain na parang walang buhay. Pero ngayon, natutuwa akong malasahan silang lahat. Fly, salamat sa pagtsatsaga at pamimilit sa akin na magpa-treatment. Alam kong may mali pa rin sa panlasa ko pero siguro magiging okay din ang lahat pag nakatapos ako sa ilang session pa. Wika ni Ace at bigla namang tumayo si Fly at niyakap ito. Sabi ko naman sa iyo huwag ka lang mawala ng pag-asa. Pwede na tayong mag-food trip pag natapos mo ang treatment. Kasi kahit papaano may panlasa ka na. I'm so proud of you. Wika ni Fly na ikinatawa naman ni Ace. Oo, para sa iyo. Mag-food trip tayo pero ako ang magluluto. Gusto kong matikman at gusto kong ipatikim sa iyo ang mga specialty ni Mama. Noong kasama ko pa siya, alam ko kung paano lutuin, pero ngayon ko palang malalaman kung ano ang lasa. Natatawang wika ni Ace na ikinatango na lang ni Fly. Naging masaya ang pagkain ni Ace at Fly ng mga oras na iyon. For the very first time sa buhay ni Ace, ang simpleng pagkain na akala niya habang buhay niyang hindi malalasahan. Ngayon, nananamnam na niya. Muling ininit ni Fly ang niluto niyang sinigang dahil lumamig na ito sa haba ng diskusyon nila kanina. Mas masarap palang kumain pag nalalasahan mo ang kinakain mo. Wika ni Ace, noong hindi mo pa nalalasahan, basta ka lang ba kumakain? Anong pakiramdam? Curious na tanong ni Fly. Noon, kumakain ako para magkalaman ng aking sikmura. Sa mga cooking contest, nagbibigay ako ng komento na masarap ang luto nila. Kahit ang totoo hindi ko alam ang lasa. Masaya din akong manalo sa mga kompetisyon. Pero nandoon ang lungkot na hindi ko may pagmalaki na masarap dahil hindi ko talaga alam. Pero ngayon, mas lalo na akong ginanahan sa buhay. Buhat nang mawala si Mama, ang babaeng umampon sa akin, namuhay na akong mag-isa. Pero ngayon, masaya ako nandito ka. Nakangiting wika ni Ace habang hawak ang kamay ni Fly at magkatabi sila sa couch habang nanood ng kuha ni Fly na cooking contest na sinalihan ni Ace. Thank you, Fly. Sabay halik sa noo. I love you, Ace. Sagot naman ni Fly. Hindi ka na talaga nakawala sa charm ko. Pero seryoso, sa maikling panahon na nakilala kita, minahal talaga kita. Lalo na sa pag-aalaga mo, sa mga ginagawa mo dito sa condo. Wife material na nga ang tingin ko sa'yo. Tapusin ko lang itong treatment ko. Papayag ka bang pakasalan ako? Walang prenong alok ni Ace. Kanina girlfriend mo lang ako. Ngayon naman nais mo na akong pakasalan? Tanong ni Fly. Ayaw mo? Doon din naman ang tungo noon. As if, hindi mo talaga ako mahal at nagwapuhan ka lang sa akin. Nakala mo perfect ako pero hindi naman pala. Pagdadown na naman ni Ace sa sarili. Hindi kahit ano pa ang kapansanan ng isang tao, kung mahal mo, mahal mo. Hindi mo makikita ang kakulangan ang mga bagay na mali sa kanya. Bagkus ay tatanggapin mo siya ng buong puso. Tulad ng nararamdaman ko sa iyo, wala akong nakikitang mali, kundi ang buong puso kong pagmamahal sa iyo. Wika ni Fly nang halikan siya ni Ace sa labi. I love you, Fly. Thank you sa buong pusong pagmamahal at pagtanggap. I love you too, Ace. Mula noong makita kita sa telebisyon hanggang sa dulo ng walang hanggan. Isa mang kakulangan ng mawala ng panlasa o kung anumang kapansanan ang makita mo sa isang tao. Kung mahal mo, tatanggapin mo. Yun ang buong buo at buong puso. At doon na lamang po nagtatapos ang aking kwento. At kung nagustuhan niyo po ang aking kwento, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated pa po kayo sa susunod pang video. Thank you and God bless.